Ayan, so isang mapagpalang araw nga pala sa inyo mga kauray. So ngayon ay kaya gagawa tayo ng video dahil dun sa ating subscriber sa YouTube. Nagtatanong siya. Ayan. So syempre, kailangan muna natin magtimpla ng kape para malamig kasi dito. Sobrang lamig dito sa Poland. Tikpan natin. Ayan. Ayan ito. So, dahil nga sa dumadami na ating subscriber sa ating YouTube channel, so ilalagay ko ang aking YouTube channel para at least pwedeng makahingi ng support para at least mas ganahan pa po ako na gumawa ng mga video when it comes sa paano yung mga pag-a-apply dito sa Poland. At syempre, para mabigyan ko rin kayo ng tips kung ano ba yung mga dapat nyong gawin pagka once na nandito na kayo sa Poland. Ayan. So, kung hindi pa kayo naka-subscribe, so pakisubscribe naman aking YouTube channel na Mont TV. Ayan, so ilalagay ko dito sa screen. Ayan. So, break tayo sa topic natin. So, mayroon tayong bagong subscriber na ang katanungan niya, sabi niya, new subscriber po, ask ko lang po if magkaiba po yung working permit at contract ko kasi may permit ako pero sabi ng agent ko may kontrata pa daw ako na galing sa Poland. So totoo ba? Ayan, so napakagandang katanungan. So ito, sasagutin ko yung katanungan na yan dahil nga gaya din po sa amin, ang aming sa working permit namin ay nasa 3,948 yung nakalagay dun sa working permit namin. And then pagdating namin dito sa Poland ay nasa 3,800 na lang mahigit ang aming pinirmahan sa kontrata namin. So bakit nangyari yon? Kasi ganito yung guys. Pagka once na nandito na kayo sa Poland, kumbaga yung inyong working permit at saka yung ano dito, kumbaga baka ini-expect nyo na kung ano pinirmahan yung working permit doon at offer letter sa Pinas is yung pa rin sasahurin nyo dito. So hindi po. Kasi pag once na dumating kayo dito sa Poland, siyempre meron tayong tax at meron din tayong mga bills na babayaran dito sa Poland. So ano-ano ba yung mga babayaran natin? Unang-una dyan is yung bali yung binabayaran pala namin dito sa Poland ay ilaw, tubig, tsaka wifi at tsaka yung tax. So yun yung apat na binabayaran namin dito. Kaya siya umabot na lang ng nasa 3,800 yung aming yung aming pinirmahan na kontrata. So dito. So wag kayong mag-alala kung sabihin nyo, ang late pala ng namin, malaki pala yung kaltas. So wag kayong mag-alala guys. Kasi dito sa Poland, every 6 months and 1 year nagtataas sila ng sahod dito. At kung baka tatanungin nyo kung sulit pa ba ang mag-apply dito sa Poland or mag-abroad dito sa Poland, so solid pa rin naman kasi alam nyo kung bakit guys. Kumbaga napaka baba ng cost of living dito. Unang-una dyan yung bigas, mura ng bigas dito compare sa Pinas. Sabihin natin sa regular price dito ng bigas na sa around 3.99, kumbaga nasa ano lang siya, nasa 40 plus lang din. Mas mataas pa rin sa Pinas, di ba? Pero pag once na natsyempohan mo yung nakasale dito sa Poland, nasa ano lang yun, nasa 16 pesos lang sa pera natin. Di ba? So napakalaking tipid. Ayan. Pagdating naman sa mga bilihin ng ulam, napakamura din guys. Yung mga manok dyan, yung pork, yung pagdating naman sa isda, bihira lang isda dito. Kaya gusto ko na kumain ng isda talaga. Hindi kagaya yan sa Pinas na sariwa yung yung isda dito. Kumbaga mga nakaano na talaga, yung mga frozen na talaga yung mga isda dito. Ayan, so balik tayo sa topic natin. So sana na sana na sagot ko yung katanungan mo. Ayan, sa bagong subscriber natin. Ayan, so huwag kang mag-alala kung halimbawa yung working permit ay magkaiba doon sa iyong kontrata. At kasi pag once na pumunta ka na dito sa Poland, kumbaga pipirma ka ulit ng iyong kontrata. So mababawasan yun.
yung iyong kumbaga yung sasahod natin, kasi pagdating sa mga expenses dito na sa tax, tapos sa ilaw, wifi, tsaka yung sa tubig. Ayan. So yun yung mga apat na mababawas dito sa sasahurin natin pag dumating tayo dito sa Poland. And so yun lang, I hope na tulong tong video na to, at kung hindi ka pa nakapasubscribe sa aking YouTube channel, so pakasubscribe na rin po guys, and see you in my next video.